Magandang hapon po muli sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mandako po ng ating bansa at ng mundo po. At naway ingatan po tayo ng Panginoong Diyos sa lahat po ng panahon. Mga kababayan, this is vlog number 18. Pag-uusapan po natin dito uli yung pinost ko noong nakaraan tungkol po dun sa kayang-kayang wakasan po ng Leisure for Super Fortress yung mga hoarding, economic sabotage, smuggling, cartel, at mga iba pa na pagtaas po ng mga bilihin, pagtatago ng mga agricultural products, at ibebenta nila sa mahal na presyo. So mga kabayan, sinabi ko na po ito sa nakarang vlogging at pag-uusapan po uli natin yung tungkol po sa mga ganyang bagay. At mamaya po, i-attach ko po yung ginawa kong vlog tungkol po dyan sa mga cartel hoarding, mga kababayan. Ulitin ko po sa inyo, wala na pong natitira at last resort at best solution, kundi ang bansa po ay pumunta po tayo sa tinatawag na Leisure Super Fortress o yung tinatawag na change the world through a cashless environment na yan po ay matagal na pong narehistro sa National Library of the Philippines on February 2019 at nagsimula po ang publication yan noong November 2017. Nakauna-unahang binigyan po dyan ay ang ating dating Pangulo, Rodrigo Duterte. So marami na po tayong pinagbigyan po ng kopya niyan at ang katunayan po niya na naglabas na rin po ako ng mga certificate o copy niyan o kopya. Hinang-carry po natin yan kung saan-saan sa PNP, sa Krame, sa iba-ibang network po, na radio and TV network. Na-interview na rin po tayo dyan. So ngayon, ulitin po natin uli, wala na pong nakikitang best and last resort, kundi pumunta po tayo sa Laser Super Fortress o yung tinatawag na digitalization, kung tawagin ni President Marcos ngayon na digitalization sa ahensya ng government at ang cashless environment na tinutukoy po ng Laser Super Fortress. Kasi nga po, pera po kasi ang involved lagi dyan. Palaging pera o love of money. Nahahawakan po kasi ang pera po na itatago. At hindi po matrace po yan kapag kayo po ay kumita ng pera sa illegal. So hindi po yan matrace, hindi po ma-document yan. Hindi ma-documented. Kaya nga po yung mga businessman, nakakalungkot, isang beses, ako gagawa ng electrical o carpentry at ako ang pinabili ng materyales. Umabot po yan ng 10,000. Yung pong hardware na yan, hindi po nag-issue ng resibo o official receipt. Alam niyo naman, kapag ang isang business ay hindi po nag-issue ng official receipt, dyan po papasok po yung pandaraya po sa mga taxes. Katulad po dyan sa isang sikat na kainan dyan sa Bacoor, seafoods. Hindi ko na po sasabihin. Ang mahal po ng bilihin dyan at nakalutang pa kayo sa tubig. Kaya medyo maganda ang environment. Hindi po nag-i-issue ng resibo. Saan po kayo nakakita ng ganyan? Libo ang ginastos, tapos scratch paper lang ang ibibigay sa inyo. Yan po nag-uumpisa ang pandaraya po o hindi nagbabayad po ng buwis. Kaya nga palagi ko sinasabi sa inyo na maraming business ngayon, hindi na po natin malaman kung sino-sino po yan, gaano kalaki yan, yung mga hindi po nagbabayad ng buwis o under tax computation.
Lalo na yung mga corporation na malaking kumpanya. So, nabalitaan nyo naman, nakatakot-takot po yung mga hindi nagbabayad ng buwis. Yung iba nga po, kinatuwa nga ng tax evasion. Tapos maya-maya nawala. Saan po kayo nakakita niya? Siguro, pagtawag nung may-ari siguro ng kumpanya kay doon sa isang mataas na ahensya ng government, halimbawa sa biyaya, sir, nailaga ko na po yung 1 billion pera ninyo sa Singapore Bank. At na-transfer na po yung pera ninyo. Kaya kaya yung official natin, tuwan-tuwa, kasi nga po, kumita na naman sa illegal. So, ganyan po ang nangyayari mga kababayan. Tawag lang sa officer, inaayos na po ang dokumento. Ganyan po ba ang gusto ninyong mangyari? Kaya nga sabi nga sa inyo mga kababayan, 26,000 trillion pesos po ang dapat malikom po ng gobyerno. So, hindi po magagawa po yan kung hindi po tayo pupunta sa tinatawag na laser cost super portrait o yung tinatawag na custom environment na narehistro po sa National Library of the Philippines. Yung hoarding, smuggling, pagtaas po ng bili, napakadali pong wakasan po yung mga ganyang klaseng mga crime. Gumagamit po sila ng mga padrino na babayaran. So, ngayon, nangyayari po, hindi po matrace yung mga binili nilang produkto, kung magkano yan, tapos yung pagtaas po ng kanilang presyo, so itinataas po nila yan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kayang-kayang po wakasan po yan ng laser cost super portrait dahil sa laser cost super portrait po, pakakabitan po ng unique identification number o unique ID account ang lahat po ng mga kumpanya na lahat po yan in real time ay mamomonitor na po ng gobyerno ang inyong operation, ang inyong spending, ang inyong resources, income, debit, credit. So lahat-lahat po ng accounting ng inyong mga kumpanya, mapa-private, mapa-public, corporation man yan, mga kababayan, makikita na po ng gobyerno in real time ang inyong operation. Kaya wala na pong mandadaya sa mga taxes. Kaya ang gobyerno po, makakalikom na po ng tunay na taxes na gagamitin po sa bansa at mamamayan. Yan po ang sagot sa bansa at sa mamamayan po. Napunta po tayo sa laser cost of portrait because everything is documented in real time sa buong population at landmass ng bansa. Kaya yung mga negosyante, sige-sige lang, pero time will come po. Kapag meron lumabas na independent president na may wisdom, yan po lahat ay makikita po lahat po yan at pwede po kayong kasuhan po lahat dyan ng economic sabotage po, mga kababayan. At during kinaihiran po yung laser cost super portrait, wala na pong padrino dyan, palakasan. Akala mo hahari-hari, akala mo siya may-ari ng buong bansa, akala mo siya may-ari ng teritoryo, o kanya napatapan. Hindi po pwede gano'n, mga kababayan. Matutulad po tayo sa Amerika, sa Europe, sa Japan, Korea, na hindi po pwedeng maneg ang kapangyarihan po ng isang individual. Ang nananaig po doon ay yung tunay na gobyerno po ng kanya-kanyang bansa. So, ganyan po mangyayari sa ating bansa. Pag pinairan po ang laser cost of portrait, ay katatakutan na po ng mamamayan ang tunay na gobyerno ng Pilipinas po. Maraming salamat po, mga kababayan.